Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So after ng room tour, proceed na tayo dito sa pagdo-document ng ating stay experience dito sa Hotel Signature Banjara Hills in Hyderabad, India. So yun guys, as mentioned doon sa room tour video, na late nga ako nang arrive dito sa hotel. Dapat kasi mag-arrive ako ng before 11 ng gabi. Kasi ang dating ko sa airport dapat is past 10. Ang problema, dumating kami ng a bit late. Tapos medyo na-hold nga ako dahil doon sa na-penalty yung InDrive driver. InDrive kasi yung app nila dito. May Uber din at merong ibang app pero InDrive ako nag-book. So, pinick up niya kasi ako sa wrong area, doon sa departure. So, na-charge siya ngayon ng 250 rupee. So, Indian rupee yun. Divide mo yun ng 0.66 or times 0.66. Yun yung peso value niya. So, sabi ko kanina, willing naman akong bayaran yun kasi gusto ko lang makapag-check-in at makapag-rest din. So, ngayon inaantok na ako. Kaya lang naghihintay ako ng food order. Bababa rin ako maya-maya kasi kailangan natin kumain ng dinner dahil hindi nga ako nakakain ng dinner. Dahil ang nangyari dun sa Ho Chi Minh, mahaba ang pila nung pagpasok ko nung papunta ako ng arrival. Pag departure din, mas mahaba ang pila. So, yun ang naging problema. Pagdating dito sa Rajiv Gandhi International Airport, walang masyadong pila, kaya lang ang problema is delay naman yung sa taxi kasi medyo nawala ako. Siyempre bago pa lang tayo at first time na nagpunta ng India. So once dumating na yung order at tinawagan na ako, bababa ako para kunin yung in-order ko from McDonald's. So ayan, update. Na-cancel yung aking order. Kaya mag-order ulit ako. Ay naku guys, late na tayo nag-arrive, hindi pa nakapag-dinner. So by the way, ito pala yung delivery app nila. It's ang pangalan is Swiggy. Kaya lang kasi hindi ako makapag-pay ng card kasi nga mahirap siyang i-charge din dito. And first time kasi kaya nilagay kong cash. Kaya siguro wala masyadong pick up. And sabi is busy daw. So, tignan natin sana ay maka-go through ang order at may deliver na sa atin. Kasi para makakain ng konti and matulog na rin. Kasi 7:30 AM pa ang breakfast. Kung titignan kasi ng 7:30 pa ang breakfast, malayo pa sa oras. Kasi ano pa lang dito? Anong oras pa lang dito? 2:18 AM pa lang. So, dumating ako dito is around 1 AM na. Kaya nakakapagod din. Bala ko pa naman mag-ikot dito sa Banjara Hills bukas kung ano yung makita. Kasi, aalis na rin ako ng 12 ng madaling araw. Flight papunta ng Oman. So, yun. But anyway, kapag hindi ako naka-order, wala akong choice kundi mag-sleep and mag-wake up ng maaga na lang para makakain ng breakfast. A few moments later. So ayan na, after so many years of waiting, dumating na rin siya. Bababa na ako dun sa reception para kunin yung order ko. So andito na yung order ko. Inakyat pala nila sa taas. Akala ko ako'y bababa. Kaya naman, kakain muna ako ng konti and matutulog na rin mamaya-maya. So, medyo dark yung ating camera. Yan. So, yan, tikman natin yung kanilang McDonald's. Kung ano yung lasa. Kasi ang in-order ko is 2 McChicken, isa lang pala. Isang McChicken protein burger plus 2 slices daw ito. Ito lang talaga in-order ko para light dinner siya. So, tignan natin. Patangitin ko dito sa camera. Ano ko na yung solution dyan guys. Wait for a moment. So ayan. Para medyo lumiwanag.
aking background. Maglalagay tayo ng pailaw. So, ganyan ang ginagawa ko pag may kailangan kong pailawan. Lalagay ko dun sa yan. Kasi para luminaw yung so hindi pa rin talaga malinaw. Andun kasi yung ilaw sa likod. Kapag pinatay ko naman tong ilaw, saan ba ito patay? Mamaya na lang, hanapin ko na lang. Pero okay na yan. Medyo fine na tayo dyan. So yan. So ganito yung McDo nila dito. Ito yung Mac Chicken Protein daw. So try natin tikman. Okay naman. Yun lang, medyo mag-iwas ako sa food nila dito kasi medyo ma-condiments. Kaya no choice tayo, yung stay natin dito. Baka magpapalit-palit ang McDonald's and KFC. So ang cost pala nito is 212 Indian rupee. Yung isang ganito lang. Tapos yung charges niya is 38 rupee. Sana siguro to doon sa Swiggy. Tapos Wait a minute. hindi. Mali pala. 212.84 Indian rupee yung cost. Handling charges is yun yung delivery cost niya, yung bayad sa rider. Tapos meron pa siyang GST na sinasabi nila. Yun yung sa company. Yung parang talabat. Kung sa talabat ba? Grab. Kumbaga sa Grab, merong commission ang Grab at merong bayad ang rider na separate. So, yun yung binabayaran dito. Kaya umabot ako ng 250 kung kasama lang yung handling charges. Pero kasama yung binayaran ko sa company na delivery is 311. So, ganun siya kalaki. Umabot ng mahigit almost 100 yung binayaran ko lahat-lahat. Kasama yung GST and rider fee. Pero gutom kasi talaga ako guys, kaya wala akong magagawa dyan. Kakain talaga ako. So ito ang aking first dinner dito sa aking stay sa Hotel Signature Hyderabad, Banjara Hills, Hyderabad. So kasi wala akong ibang choice ngayon. Dahil kung kain ako ng rice, hindi ako makakatulog mamaya. So yun lang. Kasi matutulog na rin ako maya-maya para magising ako ng before 7 at least. So, yun lang yun guys. Good night for now and see you later in the morning. Itutuloy natin at itong ating hotel stay experience. One eternity later. So, good morning. Kagigising ko lang and maingay na sila sa labas. Naglalinis siguro ng room. And magtatanong pa kasi ako sa front desk or kung may housekeeping dito, tatanungin ko kung may slippers sila kasi wala dito sa room. And wala din silang yung ibang amenities, hindi rin nakalagay. Kaya tatanong ko. After nyan, magbe-breakfast ako and maghahanap ako ng area na pwedeng i-visit for this day. So yan, hindi pa rin ako nakapag-breakfast kasi busy ako nag-order ng slippers. Dahil hindi nagpo-provide ng slippers yung hotel, nagtanong na ako sa front desk. Hindi rin gumagana ang kanilang wifi. Trinay kong i-connect. So waiting na lang ako for my slippers. Kasi nga, mag-revisit ako ng dalawang area. Sana before noon time matapos ko siya. One is Golconda Fort and yung isa is Chowamala Palace. Ganun. Kasi meron ditong malapit na sa kabilang area, Banjara Lake. May mga park and other tourist attraction din. Kaya lang, maganda raw yung i-visit pagdating ng hapon. So pag uwi ko mamaya, iidlip lang ako, then mag-visit ulit. So para at least, ma-enjoy ko naman yung aking
first visit in India. And by the way, India is my 7th country na na-visit ko na. So, pang 6 yung sa Vietnam. So, magpe-prepare lang ako. And pag nakuha ko na yung order ko na slippers, lalabas na rin ako for breakfast. And mag-start ng aking mini tour sa Hyderabad, India. So, ito na yung order natin from Instamart daw yan. Bakit may blender yung bag? So, ito yung slipper kasi hindi nga sila nagpo-provide ng slipper. So, ang ending ko nito, order pa more. Kasi kailangan ko ito para dun sa tour ng sa visit ng fort. Ito lang susuot ko. Oh, maganda. Maganda siya. Okay. So cute siya, guys. So parang ang katumbas na price nito sa Pilipinas is 300 something. Which is okay naman. Maganda naman din. At least meron akong slipper dito. Ayoko nang dagdagan yung aking disappointment. Kaya pumili na lang ako. So, we're now ready. Okay na to pang visit. Kasi, mahirap mag-visit ng dito mga area kung hindi ka naka-slipper or naka-sandals lang. Kasi nga, hindi ganun kadaling maglakad. Saka paakyat-akyat ata yung sa fort. So, yun yan. So yun na guys, we're ready na. So ganyan lang ang outfit natin. Ano ba tignan? So ganyan. Hindi makita ang sarili ko. Kasi ganito lang ang gusto ko. Kasi nga para, siya, tawag dito, comfy pag naglalakad. So ito yung ating lower outfit. Yan, shorts lang tayo. And flip-flops. Para naman masaya. So yan na, nagkalat ang aking room. Hindi naman ganun kakalat, nilagay ko lang yan dyan. Para madaling tignan mamaya pagbalik. So ngayon bababa muna ako ng front office kasi kailangan kong kunin yung aking room key. Ang tanongin ko rin yung sa wifi. After magbe-breakfast ako, then saka ako magpo-proceed for the tour ng Golconda Fort and Chao Mala Palace. Breakfast. So yung hindi naman nagtagal doon, ang weird ng restaurant nila. So, sa bagay, wala kasing knife. So bumaba na lang ako, dinala ko yung bread na lang. So yan na, I'm here in the room. Kakain muna ako sa dali ng bread. Kasi nga, wala naman tayong masyadong makain doon, wala ding egg. So yung buffet, paubos na. Hindi naman na nare-refill. Hindi na ako nahingi kasi nga, okay na yung ganitong breakfast sa akin. Mag-order na lang ako mamaya for early lunch. Kasi kailangan ko umalis ng maaga dahil para ma-consume ko yung dapat ko i-consume na oras pagpunta doon sa fort at saka ibang area. And this is our light breakfast for the day. 2 bread and butter. Kasi wala silang knife kaya umalis na ako dahil hindi ako makapaghintay at nung oras na dito. It's already past 9 and open na yung fort para makarating din agad ako doon. So let's eat muna. So habang kumakain, isi-share ko muna sa inyo. One important lesson na natutunan ko ngayon sa pag-check-in ko ng first time dito sa India, particularly dito sa Hyderabad. I think titignan ko muna kung ano yung may offer talaga na service ng hotel kasi nga medyo siya. Hindi kasi ako minsan nagbe-base sa mga review. So, dapat this time nag-base ako sa review. So, yun yan. Plus, okay naman din siya. Acceptable naman yung ibang reasons like wala silang sleeper sa room. Pero mostly na mga 3-star meron talaga. Sabi ko nga pagdating ko dito, hindi ko na sana iniwan yung sleepers na provide ng White Lotus Hotel ng Saigon. Kasi nag-provide sila 2 pairs pa. Okay naman yung breakfast. Malapit pala nag-order nila ako ng McDonald's ulit. O ganun lang. Habang
nagbablog tayo, kain ng konti. So, isa pa is that, yun nga, may mga amenities naman na lacking, okay naman yan. Hindi lang kasi acceptable doon is yung cleanliness hindi siya masyadong na-maintain. Although 3 stars siya, hindi naman kailangan na complete yung amenities like a 5 star or like any other hotels. Importante sa akin na ma-maintain ang cleanliness kasi tignan mo itong room, ang ganda ng pagkaka-design. Tapos pagdating mo dun sa bathroom, hindi siya ganun ka linis. So, yun yung point ko dun. And i-mention ko ulit yan pag ako ay gumawa na ng summary at the end of this video. Kasi nga, ginawa ko lang to document at makikita nyo dito sa side ko, dito na lang. Yung video ng breakfast nila, pipitin ko doon. So, yun yun. And, which is especially dapat umaga pa lang ako pumunta kasi nga, yung mga ibang guests is, mga nakita ko sa table, kumukuha ng 4 o 5 itlog. So, it's unfair naman din kasi. Minsan kasi ang tao, yun yung problema din eh. Hindi lang yung property. Yun yun. Kasi ang pagkain dito is very limited. Which na malala din naman ako magagawa kasi hindi ko naman mabiblame yung tao o yung hotel dahil may mga factors na nakaka-affect sa issue. So yung part na yun, ililip ko yan. Kasi ang solution dyan is dapat pumunta ko doon maaga para hindi ako maubusan ng pagkain. Ganun. 2,000 years later. So yun guys, update. Kapabalik ko lang ng hotel. Galing ako dun sa Golconda Fort. Of course, separate vlog yun kasi masyado siyang mahaba. Magla-lunch muna ako dito sa hotel kasi pagod ako. At saka palubat na nga yung phone. So charge ko muna siya. Dito na ako sa aking floor. And yung room. Welcome again to my room. So ngayon parang gusto kong itry na lang na mag-order ng food dito kasi tawag dito parang ayoko na mag-order ng McDo o kaya naman KFC. So tignan natin kung anong ma-order natin dito. So tignan natin yung sarili natin sa salamin. Yan. Lagay muna natin to dito. Medyo napagod si turistang hindi ko alam kung walang pera o kulang sa budget. Meron naman kito pan. So ang order natin dito ay kasi guys, ang problema kasi and sa experience ito sa hotel and sa bagay, ang mga experience ko naman kasi sa mga hotel na owned by Indian, masasarap din naman ang pagkain kahit dun sa yung nakapag-check-in ako sa Oman, yung sa Hafa House, masarap ang pagkain nila. Saan pa ba? Sa Rami. Masarap yung pagkain nila. Mga Indian ang owner nun So tignan natin kung ano yung try din naman natin kahit medyo upset tayo dun sa arrival natin. Still, we want to try their food. Kasi nga ang hirap mag-order, double-double ang charges din. Kasi nag-check ako dito sa Swiggy. Kailangan ko ng rice. Ayoko na mag-tom yum kasi lagi masakit ang tiyan ko sa tom yum. Hindi po pwede yun. Ano nangyari sa ilaw? Okay, so mag-order na ako guys. We'll try their food. Kung ano ang lasa. Lipat natin yan dito at ako'y tatawag. Tatawag ako sa room service. So tawag tayo ng 222.
third time. Pag hindi, pupunta na ako ng restaurant. So, ayun guys, walang sumasagot. So, walang sumasagot. Ayun. Kaya dito na lang ako mag-order. Kailangan ko talaga ng rice kasi ano ito? Full on bowl meal. Ano kaya ito? So, meron ako nakita dito. A popcorn chicken. Rice bowl peri-peri leg. 2 chicken wings. Pepsi reusable and tandoori dip. Pwede na to. So, tikman natin yung KFC ng India kung anong lasa. Kasi, pag nagtagal pa ako nito, abutin ako ng 3 o'clock. Hindi na ako makapunta dun sa next na destination ko. Kasi nga, sinadya ko lang talaga umuwi dahil yun nga, hindi ako continue doon dahil una sa lahat, medyo ano na ako, medyo ngarag na ako. Sobrang kaakyat baba doon. Pangalawa dyan is medyo ano na tayo, medyo hindi pala, yung phone pala is low-bat. Pangatlo dyan is gutom na ako. So yun. Kaya ang gagawin ko na lang, mag-order ako nitong KFC para makakain na ako. So let's proceed with KFC. Sana masarap yung pagkain nila. Sana lang. Kasi almost 500 rupees din to. So sa 500 rupees, around 300 pesos lang siya sa equal sa Philippine money. So may kagandahan doon. And magbabayad tayo via card ulit. So yun na, hintayin ko na lang. So see you later guys, pagdating ng order kasi tignan natin kung masarap talaga ang KFC ng Hyderabad, India. So yun na guys, dumating ng ating order. Tignan ko nga ano yung meron silang soft drinks na reusable daw ang bottle. And ito yung chicken yata. Alisin natin yung ating shower gel. Okay. So, inayos ko muna yung aking camera kasi kailangan na mag-charge yan. So, ayan. Ito na. Ang cute ng kutsara nila. Merong tandoori masala daw to na mayo. Tignan natin. Nakalimutan ko mag-order ng bagay, pwede na to. Pwede na to guys. Kahit ganoon ang niya lasa. Isa naman hindi ako makapag-order na pagkain dito makakain. Kasi busy ang restaurant. Maraming guests na nag-check-in. So ito yung rice and with popcorn chicken. Ito yung chicken wings. So, ganito lang yung mga food sa kanila. Ganyan. Yan o. Ganyan lang siya. Pero okay na ito basta may rice. So, kain muna tayo guys. Tikman natin. Okay naman. Maraming spices. Wala akong choice guys kasi kailangan ko kumain.
So magkakape sana ako. Since may soft drink, wag na. Reusable daw ito eh. So, pwede kong gamitin ulit. Kasi pupunta ako na Chowamala Palace, mga 3:30. Tapos, babalik natin mga 5:30. Kasi may 2:14 na ngayon. Kailangan dito na ako sa hotel after ko Banjara Lake na 6 to 7, maximum 8. Meanwhile, So yun na guys, update. So dapat pupunta ako ng Chowamala Palace kanina. Pero yun, medyo sumakit ang aking ulo. And isa pa is yung phone is hindi rin nag-charge ng maayos. Kasi yung outlet nagluko. Kaya hindi tayo natuloy ng pagpunta. Dahil nung pag-check ko ng time is 3:30. And kailangan ko ng at least 41 minutes para makarating doon sa palace mismo. And yung palace is magko-close ng 5 o'clock. So dahil malaking oras ang na-consume ko doon sa Golconda Fort, kasi nag-start ako ng 10, 11, 12, 1. So nag 3 hours ako doon, tapos naghintay pa ako ng sandali lang naman ako naghintay nung auto na sinasabi nila. Auto is yung tuk-tuk dito. Mga 10 minutes lang. Pero yung traffic din kasi, umabot ako ng mahigit 1 oras bago nakarating dito. Another problem is, nung nag-order ako nga, medyo nagtagal dahil tawag ako ng tawag sa room service ng hotel. Hindi rin sumasagot. And, nung nag-KFC naman ako na order, medyo tumagal din, umabuti ng 30 minutes. So, kaya hindi ko na lang din tinuloy. Kaya ngayon, ang gagawin ko, ilalagay ko na lang itong review ng Hotel Signature Banjara Hills, kasi yan ko na yung vlog about dito sa experience ko. Ito, naglista kasi ako kanina dahil nagpahinga sana ako, kaya lang nagising ako dahil katok ng katok yung mga staff. Nakalagay na nga dun sa aking door na please do not disturb, dinisturb pa rin nila ako. Well anyway, wala na tayong magagawa dyan, pero ito yung pinaka-review ko sa aking stay experience. So first and foremost, sa arrival. So sa arrival kasi, dapat kagabi pa nga ako kagabi ng past 10 ako mag-arrive. But since na-late ang flight, as mentioned earlier, na-late din ako ng arrive. And pagdating ko sa airport, wala naman masyadong pila, mabilis din. Kaya lang ang daming protocol kasi pagpasok namin, pipili ka ng immigration. Tapos, after mo ng immigration, kailangan mo pang pumunta doon, ipascan ulit yung luggage mo, pipila ka na naman uli. So, medyo maraming procedure para kung pila na naman ng departure. So, yun ang nangyari. Medyo natagalan ako doon. Plus, yung sa pagkuha ng luggage, kasi medyo malayo yung carousel na napunta namin sa kabilang side. And yung pag-wait ko sa taxi, medyo nagtagal din. Plus, na-hold ako ng almost half an hour gawa ng yung sa InDrive na app kasi na binook ko is bawal pala doon i-pick up sa side sa labas ng departure area. Doon niya ako pinick up.
So, nagka-penalty and nag-negotiate pa siya. Sabi ko nga sa kanya kagabi, ako na magbayad kasi gusto ko lang makapagpahinga. So, yun. Yun yung isa sa mga magiging aware kayo dapat. Huwag kayo magpapag-up sa labas ng departure kasi bawal. Or else, ma-hold kayo. So, based on experience kagabi, I hope so hindi mangyari sa inyo yan kung mag-travel kayo ng India. So, dito tayo sa ano expectation ko sa room nung pagpasok ko dito sa hotel. So, ano yung mga kulang, ano yung mga sobra. Wala actually yung sobra. Ang expectation ko lang naman sana yung malinis at well-maintained. Hindi ko naman kailangan lahat ng gamit nandito. Dahil 3-star ito. So, yun yun. Nag-mention din ako ng something about earlier on this video na yun nga, pagdating ko dito, wala yung kettle. So, dun banda yung kettle, yung part na yan. Walang kettle. Kulang na isang cup, nandyan isang cup lang din. And then, yung remote ng AC, so ito yun. Hiningi ko pa sa kanila kasi walang remote ng AC. And mainit yung room, hindi siya naka-automatic na on. So, split AC kasi yun. So, split AC, hindi yan mag-automatic. So, yun yun. And, dito sa toilet nga, medyo dirty. Hindi ko alam kung hindi nice paglinis or nakalimutan nilang linisin kasi pati tissue roll, yung very very little na lang yung natira at hindi pa naayos. Pero naintindihan ko kanina kasi kaninang earlier naghingi ako ng tissue roll, wala lang silang tissue roll. Okay lang naman sana pero sana inayos yun nga lang kasi hindi pa nalinis. Yung wash basin nga, yung mark ng water, yung talaga maramihang mark, hindi pa natanggal mula dun siguro sa previous guest na nagstay. So, dito papakita ko yun. Attach natin. Yun. And third is yung tawag dito sa food. Sa food nila, yung breakfast is, yun nga, as also explained earlier, medyo lack na nga siya ng dumating ako doon around 9 o'clock. Kasi nga, na-late na rin akong gumising dahil syempre late na rin ako natulog. Around 4 o'clock na nakatulog dahil kumain pa ako kagabi dahil wala talaga akong dinner. So yung breakfast, wala ng egg, ang natira na lang yung bread. Tapos ano pa ba, yung mga ibang items doon, wala na rin. So yun yung isa lang sa mga medyo slightly bad comment. Pero yun nga, hindi nga din maisisi sa property kasi nga yung guest kanina nakikita ko may 4 or 5 ang egg na kinukuha. So, hindi nga din natin pwedeng i-blame yan lahat sa kanila. So, minsan kasi may mga guest talaga na ganun. Pero nagulat ako dahil ganun pala dito. So, just for information lang yan. Dito tayo sa staff at saka yung language nila. So, sa staff, yung sa front office, magaling mag-English. Yung sa night, kahit yung in charge nila, saka yung isang babae sa front office. Kasi kausap ko kanina. Ang housekeeping, yung kagabi na nagatid sa akin dito sa room is, yes. Okay naman din ang English kahit minimal lang, naiintindihan at nakakaintindi siya. Yung ibang housekeeping, hindi talaga nag-i-English. Hindi lang sila. So, parang sa Vietnam to na hindi nag-i-English. Pero sa Vietnam, compare sa kanila dito, much hospitable ang mga taga-Vietnam. Pag nakangiti yung sila sa iyo, wagas compare dito. Na very serious. Number 6, which is room service, hindi po may pick up. Kasi kanina ko pa tinatawagan, kaya ako nagtagal tuloy ng order. Kung alam ko lang yung sila sasagot, hindi na ako tumawag, hindi na ako naghintay ng callback. Kasi normally, kino-callback ako ng front office kapag hindi nila nasagot yung tawag ko. So, umabot ako ng almost 20 minutes kakahintay sa kanila. So, yun yun. Kasi gusto ko sanang tikman yung pagkain nila dito. Kaya lang, medyo disappointed na nga ako dahil dun sa nangyari kanina. So, yun yun. Kasi sabi nila sa akin sa front office, kung gusto ko daw mag-order, tawag lang ko ng room service. So, ayaw ko namang umabot sa ganun na pupunta na naman ako ng restaurant para lang mag-order. So, syempre, sana na bago man lang sana yun. Or na tinawagan nila ako before pa ako mag-comment ng ganito. So, doon tayo sa 7. Wi-Fi is not working at all. Yes, mula pa kagabi yun, hindi talaga kumagana yung Wi-Fi nila. So, wala silang pinrovide sa akin. Ako lahat ang nagtanong.
Tapos binigyan na nila ako ng password, hindi pa rin nagkukunik. So mabuti na lang talaga, bumili kasi ako ng SIM ko sa airport. So yun ang ginamit ko na lang since meron naman akong unlimited na 5G data. So ganun yung ginawa ko. So sana kung kayo ay magstay din dito, try to buy na lang din ng SIM kasi just in case meron kayong internet. So ang SIM lang naman na binayaran ko ay with unlimited 5G and 1.5 gig 4G and 2G data per day with 100 minutes free call dito lang sa India. Magagamit niyo yan kung kayo ay mag-app ng transpo like Uber and InDrive. So yun yun, kasi walang Grab dito. So discuss natin yan on the other side, which is detail about Hyderabad visit. And lastly, ito yung pinaka-final na sasabihin ko. Disorganized sila masyado. Kasi bakit ko nasabi yan? Kasi kanina nagpapahinga ako kasi medyo masakit ang ulo ko. Katok ng katok yung staff. Nagdo-doorbell na nagdo-doorbell. So nakalagay doon sa ano ko nga, as mentioned earlier, please do not disturb. Tapos nung pagkatok niya, kahit hindi ang pagkasabi, naintindihan ko na nag-check siya ng extra bed. So sabi ko lang extra bed dito, ko lang mag-isa dito. Nag-i-insist pa rin na baka may extra bed dito. So, ano yan? Parehong problema yan doon sa mga naging katrabaho ko sa Oman na hindi nag-list ng extra bed ko saan nila nilagay. Kaya ang ending, kinakatok nila yung mga room. So, very, very common na problema sa same nationality. Ganon din sila dito. Na-disappoint lang ako lalo kasi nga, parang pinagpipilitan niya may extra bed ako. Wala naman talaga. Ako lang mag-isa. Sa front office din, hindi ko alam kung bakit hindi nila nilagay yung mga details ng guest kung ilan lang nakatira sa isang room or naka-check-in. Para man lang sana magka-idea yung mga room attendants na isa lang ang tao dito. So, of course, isa magkakaroon ka pa ng extra bed. Alam nga naman mag-invite ako maraming tao. So, common sense yun. Mga ganun ba. So, nag-housekeeping din naman kasi ako kaya ganun na lang ka-disappointed yung naging reaction ko dun sa ginawa nila kanina. So, yun lamang po ang aking review dito sa hotel na ito. And kung ikaw ay mga tanong at gusto mo mag-visit dito sa Hyderabad, isasuggest ko lang na check review. Mag-check ka kung may mga friends na ka dito nakakilala na napunta na dito para makapag-recommend sila sa'yo ng place to stay or good place to stay. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next travel vlogs and reviews na rin. Bye!